natin po umpisahan ang katuruan po ngayong umaga. Maaari po ba tayo lumuhod, pumikit at sumabay po sa isang maikling panalangin? Hallelujah, hallelujah. Ama ng Diyos, dakilang at tapat sa aming pamumuhay. Ama, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob nyo na ako po'y tumayo at maibahagi po ang katuruan po nito sa mga taong narito po ngayon. Maraming salamat po, Ama, sa ipinagkaloob niyo pong pagkakataon at pribilehiyo na masabi po ang inyong mensahe. At nawa po, Panginoon, ang bawat salita na lalabas po sa aking mga labi ay magrema at umingo sa kanilang mga puso at magamit po nila sa pang-araw-araw po nilang buhay. Panginoon, ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatan ko po, Trusting God. At ito po ay mababasa sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. At sinabi po dito, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ayun po, no? Tayo pong lahat ay, ang trust po ay isang malaking, sa big word, lalo na po sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. Tayo po ay nagtitiwala sa pamilya po natin, kaibigan, may mga tao po tayong pinagkakatiwalaan. Ngunit, pag tayo po'y binigo ng mga taong ito na pinagkakatiwalaan po natin, di ba po ay napakasakit? Dahil pag nasira na po ang tiwala, mahirap na po talagang ibalik at tayo po lahat ay may trust issues na. Lalo na po sa relasyon. Yung mga naloko. Siyempre. The best way to face doubts and fear is through acknowledging God who is faithful and kind. Mababasa rin po sa Isaiah 41, chapter 41, verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. At yun po, no? Kapag tayo po nagtitiwala kay Lord, minsan mahirap pong magtiwala, lalo na kung hindi niyo po alam ang plano po ng Panginoon para sa inyo. Ako po ay may tatlong puntos para po sa araw na ito. Ito po ang mga promises ng God kapag kayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Number 1 po, God will hear your prayers. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, If my people who called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and will heal their land. Prayer is so powerful po. If you pray to God, sigurado pong hindi po kayo madidismaya pagka ang lahat po ng inanatis nyo ay ipag-pray nyo po sa Panginoon. Pag tayo po nag-pray, hindi naman po agad-agad ibibigay ng Panginoon ang pinag-pray nyo po. Matuto po tayo maghintay. Ang sagot po niya ay no, wait, and yes po. At tayo po ay hindi po natin alam ang plano niya. So pagka nagpe-pray po tayo, patuloy lang po at be specific po sa ating mga panalangin. Para ang Lord po ay alam na po niya ang nilalaman po ng ating puso at pinapanalangin sa Kanya. Pero kung magiging specific po tayo sa bawat panalangin na idudulog po natin sa Kanya, ay sigurado pong iyon po ang ibibigay niya. At ang pangalawa po ay God will be near you. Sa mga panahon po na mararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, niloko ka na ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, iniwan ka na, feeling mo wala ka ng kasama, wala ka ng mapagkakatiwalaan kasi natuto ka ng magtiwala dati pero dinismaya ka nila. Pero ang Panginoon ay laging nandyan, hindi mo man siya nakikita, pero mararamdaman mo siya sa puso mo, na malapit lang siya sa'yo. At
lagi siyang nakaantabay at hindi kanya iiwan. Dahil, yun nga, ang Diyos ay mapagmahal at laging nandyan sa mga taong nasasaktan at nabibigo. Ang pangatlo po, God will be available to help you. Minsan kapag down na down ka na, magchat-chat ka sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, tulungan mo naman ako, ganito, ganyan. Pero yung mga tao na tulungan mo noon, minsan sila pa ang magdidismaya sa'yo at sasabihin, naku, hindi ako pwede ngayon, pasensya ka na. Or yung mga taong pinautang mo noon, kilala ka nila kasi napang-utang mo sila. Pero nung ikaw na yung wala at kailangan mo na ng tulong nila, sasabihin nila na wala ako ngayon eh. Pero kay Lord, hindi ka man umutang sa Kanya, hindi ka man humingi, binibigay niya na. Amen. Kahit hindi mo sabihin ang mga kailangan mo, magkano yan, anong kailangan mo, ang Diyos laging available. Laging available sa mga pangangailangan mo. Kahit hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na niya. Hindi mo pa man pinapanalangin, narinig na niya ang mga laman ng puso at isip mo. Amen! At ayun po, sa umaga pong ito, nais ko lang pong ibahagi kung paano po ako nagtiwala kay Lord. Bago po ako pumunta dito sa bansang Taiwan, regular naman po yung trabaho sa bansang Pilipinas, pero dahil po sa pandemic, hindi ko na alam kung paano, nag-worry na ako sa pamumuhay namin. Sabi ko, paano ako, kasi ako parang ako yung inaasahan ng pamilya ko. Sabi ko, parang hindi ako sanay na hindi ako magtatrabaho. So, parang sumugal ako sa pag-abroad kahit yan yung may trust issues ako kasi nga marami may scam. So sabi ko, ipinanalangin ko kay Lord na, Lord, kung mag-abroad po ba ako ay kakayanin ko po ba? So nung nag-a-apply na po ako para dito sa Taiwan, ipinanalangin ko po yun kay Lord at naging smooth po at napakabilis lang po ng aking pag-a-apply. So sabi ko, kagustuhan po niya. At nung nandito na nga po ako, hindi po pala ganun kadali. Napakahirap po pala kasi sa company, lalo na po timpotong ka, wala kang alam, tapos may mga kasamahan ka na kapang Pilipino na hindi mo din ganoon ka, So laging, yung mga unang buwan ay napakahirap, napakalungkot. Kaya nung ako po'y sinasama na dito ng kapatid na nakakilala sa Lord, doon ko po tuwing Sunday service, doon ko po laging pinapanalangin kay Lord na kung ano man po ang plano niya sa akin dito po sa bansang Taiwan, ay siya na po ang bahala. Kaya, yun po. So, ayan. Salamat po sa pagkat mo din mong inenlighten na nga yung mga buhay through Trusting Lord. So, very, very foundational po ang Trusting God sa buhay Kristiyano. So, ang question ko po is, paano ko kinuha na ang lahat sa iyo ng Panginoon? For example, like June. Wala pa ito. Tapos nandito ka sa mundo ngayon ng very uncertain. How will you develop your trusting how will you develop to trust God except po dito sa mga points po na yun. Naranasan ko po, nung kinuha po ni Lord yung buhay ng, hindi ko po alam. Pero nung nawala po yung kapatid ko, yung bunsong kapatid ko, hindi pa po ako ganun nakakakilala sa Lord. Pero nung kinuha ko, sobrang sakit po nung pangyayari yun, nung kinuha po niya yung, nung nawala na po yung kapatid ko. Sabi ko, Lord, ang bata pa po niya, bakit niyo po siya kinuha agad? Goodness. Pero sabi ko, Lord, kung yun po yung kalooban mo, kung hanggang doon na lang po siya, kasi po ipagkakatiwala ko po sa inyo na kahit hindi na po namin siya kasama pong pamilya, kayo po ang may-ari ng buhay niya.
So kayo lang po yung sorry. Kayo po yung may-ari ng buhay niya at kayo po ang nakakalam kung kailan niyo po siya kukunin. Hindi, ayun po ang weakness ko eh, yung mawala po isa sa lahat po siguro tayo yung weakness, ang mawalan po ng mahal sa buhay. Pero kung yun po ang kaloob ng Diyos, ngayon po nakakakilala na ako sa Kanya, kay Lord po. Ngayon ko nalaman na hindi porke nawala na sa atin ang mga taong mahal natin is wala na talaga sila. Siguro, kung yun po ang kalooban niya, so let God be God po sa ating buhay. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon.